Sa oras natin na alas 7:34 ng umaga, alamin po muna natin ang antas ng tubig sa Lamesa Dam. Gayun din ang lagay ng iba pang ilog na binabantayan po ng Pag-asa. At nasa linya po natin si Juan Paulo Pamintuan, Weather Specialist ng Pag-asa Hydromet Division. Magandang umaga, Sir Paulo. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood. Opo. Kamusta po ang lagay ngayon ng Lamesa Dam, sir? As of alas 6 po ng umaga, ang Lamesa Dam po ay nasa 79.89 meters. So ito po ay medyo malapit na sa ating normal high o yung overflow na water level of 80.15 meters. So na posible po ang pagtaas ng Lamesa Dam dahil sa mga pag-ulan. At kung umabot nga po sa 80.15 meters ay tatapon po ang tubig papunta sa Tulyahan River na dumadaloy sa Quezon City, Valenzuela City at yan po sa may Navotas at Malabon. Sir, itong diferensya na lang nito bago umabot sa spilling level na 80.15 sa inyo pong experience, ano ho ang gaano pang kung tuloy-tuloy ang ulan, mga ilang oras na ulan kaya bago mag-spill? Sa ganun po na difference niya ay posibleng within the day, ano? Mhm. Kung tuloy-tuloy na moderate to heavy rain, bale within the day po ay posible pong umabot sa Umapaw. overflow. Pero nakikita po natin ngayon ay pabugso-bugso yung ulan, hindi siya tuloy-tuloy. Kaya po standby pa rin po tayo sa magiging trend ng ating dam. Alam mo, katulad ngayon, Ralph, ito, tumitingin nga ako sa labas ngayon, ang dilim-dilim na naman po at umuulan na naman. Nagbabadya na. Umulan na. Umuulan, ayan, Parang katulad din ng mga ulan kahapon. Sir, itong yung nagbabadyang ang pag-apaw nitong Lamesa Dam abiso na ba naabisuhan na ba yung mga LGU kaugnay nito, sir? Yes po, bali po nag-issue po tayo ng hydrological situationer o ang information, babala sa ating LGUs, pati na sa ating publiko. Simula pa po kagabi nung mabilis yung naging pagtaas ng antas ng level ng Lamesa Dam. So patuloy po tayo mula pa po simula nung pumasok yung ating bagyong Krising sa pag-monitor nitong Lamesa Dam. And patuloy po tayong magbibigay ng abiso at impormasyon sa ating LGUs at sa ating mga kababayan. So ngayon po, ang abiso ninyo ay maghanda pa lamang sa posibleng pagbaha o forced evacuation na po ba ito? Maghanda pa lang po ang ating mga kababayan at LGUs para sa posible na evacuation in case po magpatuloy pa rin ang mga moderate to heavy rains ngayong araw. Opo, kailan naman po yung gagawin yung mismong paglilikas kung sakali, sir? May agwat na oras ba yan, sir? Nasa protocol na po yun ng LGUs kung ano yung kanilang, depende sa kanilang capability at depende sa kanilang mga evacuation centers. Okay. So, sir, ano lang po natin ulit, itong Tulyahan River, dito mapupunta yung mga mag-aapaw na tubig, di ba? Tapos ito huy dumadaan sa may Quezon City, Valenzuela, Malabon. Meron ho kayong, ulitin natin yung mga areas na posibleng maapektuhan ng pagbaha? Okay po, salamat po. So, meron po tayong flood bulletin for Tulyahan River Basin. Ito po yung mga dinadaanan, Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas, saka Valenzuela. So, balik Manaba, saka Quezon City. May mga partikular na lugar po sa mga nabanggit nyong Quezon City, Valenzuela, Malabon. Meron kayong kopya? Bali, marami po yung mga barangay dyan. Mas makakaano po tayo ng information from the LGUs natin para sa mas detalyado. Okay, sige. So mamaya kunin na lang natin siguro yung mga yung mga affected, posibleng maapektuhan ng mga areas na ito. Opo. Sir, ito muna, yung Pasig, Marikina, Laguna, Debay River Basin, meron rin bang nagbabadya dyan na mga pagbaha? Tama po yan, no? So,
inaabisuhan pa rin po maging alerto ang ating mga kababayan dahil medyo mataas pa rin yung level ng tubig doon sa ating Pasig, Marikina, Laguna, Tibaya River. So marami po itong mga tributary, yung mga sanga-sanga na maliliit na ilog mula sa Upper Marikina, sa may Rodriguez Rizal, Antipolo, San Mateo, pababa po yan ng Quezon City at Marikina, at pababa pa po further sa may Pasig, Mandaluyong, Makati at City of Manila at San Juan. So ayun po yung mga inaabisuhan natin dito sa Metro Manila na maging alerto pa rin po dahil kung patuloy po yung mga mabibigat na pagulan ay tataas po, inaasahan natin ng mabilis ang tubig doon sa ating mga kailugan. Pero yung tubig na yan, sir, saan galing yan? Sa mga matataas na lugar? Yes po, nanggagaling po yan sa mga upland natin sa may Rodriguez, San Mateo, Antipolo, pababa po ng Marikina. Okay, Sir Paulo, ito naman pong Agno River Basin sa may Benguet, Pangasinan, Tarlac, kamusta po? So meron din po tayong flood bulletin na active as of this morning sa Agno River Basin. Ang tubig po niyan ay nanggagaling sa may upland, sa may Benguet. So pababa po iyan ng Pangasinan at Tarlac. At inaabisuhan po natin ang mga ating mga kababayan at LGUs sa mga nasabing probinsya na malapit sa ating kailugan na mag-take ng appropriate action o kumilos na po tayo at kung meron na pong kailangang evacuation ay ipatupad na po natin. Yung iba pong dam sa Luzon, meron po tayong update? Yes po, bali po sa kasalukuyan, meron pong 3 dam na merong gate na bukas. Unahin po natin dito sa may Ipo Dam, sa may Bulacan po iyan. May isang gate po na nakabukas, 1 metro ang opening at ang discharge ay nasa 112 cubic meters per second. So, mababa lang po iyan kumpara sa kapasidad ng ating ilog, pero hindi po ibig sabihin yan ay wala na po itong epekto. So, posible pa rin po na pataasin ito, dumagdag ito sa ulan na bumabagsak sa kailugan at tumaas yung ating water level at rumagasa ang tubig. So meron po tayong mga apektadong bayan dyan, 10 bayan po sa Bulacan. Pwede po natin i-refer sa ating pinalabas na abiso na ng DOST Pag-asa kung ano yung mga bayan na ito sa Bulacan. And then, meron din pong nakabukas na gate, ang Ambuklao Dam. Isang gate po at 0.3 meters ang opening with a discharge of 39 cubic meters per second. So again, mababa lang po ito. Ngunit hindi po ibig sabihin nito ay wala na itong epekto sa ilog. And finally, yung sa Binga Dam po ay nagdagdag po sila ng gate. 2 gate na po ang nakabukas as of 6 a.m. 1 metro ang opening at nasa 159 cubic meters per second yung discharge. So, then din po, medyo mababa lang po ito kumpara sa yung kapasidad ng ilog natin. Ngunit pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan at ang ating mga LGUs na magpatupad ng precautionary measures o iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na nasa malapit sa ilog. Okay po. Maraming salamat, Sir Juan Paulo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Yan po si Sir Juan Paulo Pamintuan, ang weather specialist po ng Pag-asa Hydromet Division. Ito ang Super Balita sa Umaga. Ang kinikilingan, walang pinopro.